Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong March 29 taong 2024. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe. At base po sa aking analysis ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-consolidate kung hindi po niya mababasag ang resistance line natin dito sa 848. Yan, 50 digits po itong si Pepe. Tapos 848. Ayan, 5 decimal digits po yan. Kaya ayan, ito po ay magko-consolidate or magsa-sideways po kung hindi po niya ito magagawang basagin. Ayan, at ang posible pang mangyari rito ay kung pag yung mga bearish ang siyang talagang mag-take over or magko-control dito sa market ni Pepe dito sa ating daily chart time frame ay pwede po siyang bumagsak ulit dito sa support line natin dito sa 586. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po. Bago po tayo magpatuloy dito sa pag-technical analysis kay Pepe ay check po muna natin yung kanilang latest na tweet dito sa kanilang X account. Ayan po, nandito po tayo sa kanilang official X account. Siguraduhin po natin na para natama yung ating binibisita na kanilang official X account sa pamamagitan po ng pag-check sa bilang ng kanilang followers. Ayan, sapagkat sila po ay nasa 654.5k na po yung bilang ng kanilang followers. Ayan, yung nakapin pa rito ay noong October 24. Kaya yung chinecheck po natin dito ay yung pinaka-latest po nila na tweet. Ayan, ito po yung kanilang latest na tweet ngayon. Last 34 minutes lamang po ito. Yan, nakikita po natin ang isang GIF na larawan ni Pepe. Ayan, kumikindat-kindat po siya. Ayan, parang cryptic, meron po siguro itong cryptic message. Ayan, kung alam naman po natin kung pag kumikindat-kindat tayo or kung meron tayong kinikindatan, sabihin natin kung lalaki tayo or maski babae yan, tapos meron tayong kinikindatan na parang gusto natin or yung crush natin, ayan, kinikindatan natin. Yung papakita po yan na parang meron tayong secret message na tayo ay may gusto sa kanya. Kaya ganyan po yung pakindat-kindat na yan. Pero syempre hindi naman laging ganyan. Basta pwede na rin nating kindat-kindatan yung mga kaibigan natin. Kaya kung pag kinikindatan natin yung ating kaibigan, ibig sabihin ay meron tayong sikretong gagawin. Kaya yan, or tayo lang yung nakakaalam. Kaya yan po siguro ang hidden na cryptic message dito ni Pepe. Ibig niyang sabihin ay tayong mga holders ni Pepe, ayan, ay meron tayong sikretong magandang gagawin. Kaya yan po siguro ang ibig sabihin niyan. Ayan, nito March 25 naman. Ilang araw na po ang nakakalipas niyan. Ayan, galing, pinapagalaw niya yung kanyang chest muscles. Ilan lamang pong nakakagawa yan. Ngayon naman ay kumikindat-kindat naman siya. Ano kaya yung kanyang susunod na gagawin sa mga yan sa susunod na araw? Abangan na lamang po natin. Kaya yan, balikan na po natin ang pag-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Pepe. At ayan, base po sa ating Hall Street indicator ay nagbago po yung kanyang kulay. Mula sa pagiging kulay green ay naging kulay red na po siya. Kapag kulay red po siya ay nagpapahiwatig po ito or nagbibigay po ito ng signal na bearish ang market condition ni Pepe. Kaya ayan, meron po tayong bearish na signal dito sa ating isang indicator na ito. Pero pagdating po rito sa ating QQE mode indicator ay wala po tayong nabubuong signal. Blanco po. Kapag ganito pong sitwasyon na walang nabubuong QQE bars, ibig sabihin ay pantay po ang labanan or puwersa ng bulls at saka bears. Kaya dahil dyan, ay yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na magsa-sideways lamang or maaring magsa-sideways lamang or magko-consolidate ang market price ni Pepe sa mga susunod na araw. Yan, posible po itong bumagsak hanggang dito sa 50 digits 586 na support line natin dahil maski pa paano ay medyo nakakalamang po ng konti lang naman ang mga bears. Ayan. Pero posible pong sa hindi inaasahan ay mababasag ni Pepe ang presyong 848.
Yan ang resistance line natin dito at posible po siyang posible pong mag-take over. Kapag nangyari yan, kapag nabasag po ni Pepe ito, ay posible pong mag-take over na ang mga bulls at aakyatin niya ang mataas niyang presyo dito sa 1084. Yan, gawin lamang natin itong available kasi price level po yan mula sa weekly chart. Kaya ayan, yan po yung ating price target kung sakaling nagkaroon po siya ng breakout dito sa 848. Price target natin dito ay ang 40 digits 1084. Ayan, dapat ay ayan, nakapag-take profit na po ako rito sa 848. Ayan, meron akong nabili rito. Ayan, ayan, dapat ay meron po tayong nabili rito noong kailan ba to? Noong March 19. Tapos yan po yung pwede po nating ibenta rito sa 848. Maski konti lamang na take profit. Ayan, dapat nakapag-take profit tayo noong March 26 at saka March 25. At ngayon ay nag-aabang naman po tayo ngayon. Patuloy po tayo nag-aabang para makabili ulit kung sakaling babagsak po siya. Bibili po tayo ulit dito sa 50 digits 586 kung sakaling bumagsak po siya rito. Ayan po yung inaabangan natin. Pero kung pag ito po ay umangat, nagkaroon ng breakout at umangat dito sa 1084 ay dapat meron pa tayong dapat na ibenta rito. Kaya yan sa mga matagal-tagal nang nag-hold kay Pepe ay syempre ayan, binigyan po tayo ng maraming pagkakataon na makapag-accumulate dito. Kaya yan po yung binebenta natin ngayon ng unti-unti. Tinitake profit po natin sa pagkasada pag-angat ni Pepe. Kaya ayan, yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.